Pinagpalang araw sa bawat isa. Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, masaya akong nandito ka ngayon. Amen. Sino po ang masaya na nandito sa tahanan ng Panginoon? Amen. Bagamat maaari at posible, ewan ko, na-i-announce na ng ating Bishop Mami that probably, this will be our last Sunday here. Probably na ito ang huling linggo natin dito. Pero kung hindi man, nandito pa rin tayo at kung loobin naman ni Lord umalis tayo rito, bibigyan po tayo ng mas magandang lugar ni Lord. Amen. Now, manalangin po muna tayo. Tayong lahat ay yumuko. Tayo po ay pumikit at tayo po ay dudulog sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We give you praise, O God. Pwede bang purihin natin si Lord sa oras na ito? Sige po, magbanggit tayo ng papuri, pagpapasalamat, magbanggit tayo ng lahat ng mga ginagawa ni Lord sa atin na mabuti. Lord, tapat ka. Kailanman di ka nagkulang sa amin. Come on, church. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, O Diyos, sa himala. Salamat, O Diyos, sapagkat kailanman di ka nagkulang sa amin. Hindi mo kami pinabayaan. Pinagagaling mo kami sa aming mga sakit karamdaman. Sinusuplay mong lahat ng aming pangangailangan. Pinalalakas mo kami, binabangon mo kami, Panginoon. Salamat po, Ama, at di po kami hihinto ng pagpupuri sa iyo anuman ang sitwasyon na aming hinaharap sa buhay na ito. Sapagkat naniniwala kami na ikaw na aming Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay laging gagawa ng mabuti para sa amin. Salamat po, hayaan mo muli sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Mangusap ka po sa amin. Magsalita ka sa amin, Panginoon, kung saan kami ay lalakas, kami ay mababago, Panginoon, at kami tatanggap ng himalang galing sa iyo. Wala pong ibang mapapurihan, walang ibang maitaas, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bago tayo umupo, pakisabi sa kanan at kaliwa, likod at harapan mo, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, merong himala kang tatanggapin sa Panginoon. Just release the blessing for God. Sabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Now, buksan po natin ang ating Bible. Basahin po natin ito ang ating magiging foundational verse. And I believe marami po sa atin ang memorize na ang talatang ito. Ito po ay kanilang naging life verse in Jeremiah chapter 29 verse 11. Sino po rito favorite verse yan? Taas ang kamay. Ayan. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Palapakan natin si Lord sa talatang yan. Pag-usapan po natin, ito po ay na-preach ko pero sa ibang series, yung When Everything is Not Okay. Sabi nga natin sabay-sabay, when everything is not okay. Dumarating po sa sitwasyon ng ating buhay na tayo dumadanas na ang mga nangyayari sa ating buhay ay hindi po favorable sa ating sitwasyon. May mga pagkakataon na tayo po ay nakakaramdam na pressure tayo ay nakakaramdam ng bigatin. And when everything is falling apart sa ating paligid, yun na nakikita natin. When everything is not okay, tulad po ng when we cannot express in words our situation, minsan kulang sa salita yung nangyayaring sitwasyon sa atin. When we are so stressful, nararamdaman nyo ba minsan na-stress ka ng sobra-sobra? When things are so difficult, when we feel ineffective at minsan pakiramdam natin hindi tayo epektibo sa ating ginagawa. When unfavorable situation happen, walang pabor sa ating yung sitwasyon. When you feel sleepy and fatigue but resisting going to sleep.
At minsan kahit gusto mo nang matulog, pagod na pagod ka na, pero hindi ka makaramdam na ikaw ay antukin o makatulog man lamang. When feel paralyzed by indecision at napaparalyze ka sa anong desisyon ang aming gagawin. When you overexerted yourself physically, emotionally, socially, and intellectually. Napapagod ka na, you exert everything, lahat ng iyong lakas, physical, emotional, socially, intellectually, na ibuhos mo na lahat. When your financial status are shaken, pati ang financial mo, ubos na. Yung alkansya mo, binutas mo na. No? At pati ang bangko mo, withdraw mo na ang lahat. Kasi nga, when everything is not okay. Meron ba nakakaramdam niyan? Minsan tayo po, nakakaramdam niyan. Titingnan natin ang ating church ngayon, parang kung titingnan natin, may mangyayari bang maganda rito? Parang nakakakaba kung titingnan ng iba. No? Pero tayo'y nakapokus hindi sa mga bagay na nakakatakot, sa mga bagay na negatibo. Nakatingin lagi tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya when everything is not okay, ito po pag-usapan natin, trust God's plan. Sabay-sabay sabihin, when everything is not okay, trust God's plan. Balikan natin Jeremiah chapter 29 verse 11 kasi sabi ko nga marami sa atin favorite verse ito. Pero hindi ho natin alam bakit ho ito sinabi ng Jeremiah, ng propeta Jeremiah. Anong sitwasyon yung kanilang hinaharap that time? Ano yung kanilang hinaharap na battle? Bakit sinabi itong, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ano ba ang hugot dito ng salita ng Diyos tungkol sa sitwasyong ito? Kasi marami sa atin, ginamit yung talatang yan, naging life verse mo yan, at minsan sinasabi mo, Lord, manliligaw ako sa babae, Panginoon, at kung di man niya ako sagutin, Panginoon, alam ko, Lord, plano mo yan. Di ba nandun tayo, minsan ginagamit natin yan sa mga ganyan. Lord, mag-examination ako, Panginoon. Lord, I believe maganda plan mo sa akin, kaya Lord, alam kong papasa ako kahit di ka nag-aral. Diba ginagamit natin yan talatang yan lagi sa sitwasyon natin. Pero tingnan ho natin, when everything is not okay, at bakit po ito binanggit ni Propeta Jeremiah, ano po ba ang sitwasyon na hinaharap ng Israelite na maaaring makarelate po tayo sa ating personal na buhay, sa ating pamilya at sa ministeryo. Tingnan po natin yung Jeremiah chapter 29 verse 1 kung saan isinulat ang mga talatang ito at para saan. Jeremiah wrote a letter from Jerusalem. Sumulat si Jeremiah mula sa Jerusalem sapagkat naiwan siya doon to the elders, priests, prophets, and all the people who had been exiled to Babylon by King Nebuchadnezzar. So dito po, tingnan nyo, ang sitwasyon po, si Jeremiah ay sumulat ng letter, doon sa mga na-exile, sa mga matatanda, mga propeta, priest, mga Israelita na kinuha mula sa Israel at dinala doon sa Babylon bilang exile. So pag sinabing exile, ito po yung mga captives in war. Okay? Kasi that time, sinakop po ng Babylonia ang Israel, dumating yung matinding pagsubok sa kanila. Dati kasi kapag kami lulusob sa Israel, gumagawa ang Diyos talaga ng himala. Mga kakaibang himala. Yung mga tipong 300 lang kasama ni Gideon, libo-libo ang kalaban, natalo nila ang kalaban. Andiyan kayo? Sa panahon ni Josaphat, kung saan napakadaming kalaban, hinarap nila ang kalaban sa magitan naman ng gitara, tamburin, flag, hinarap nila sa magitan ng music at natalo nila ang kanilang kalaban. But this time, dumating yung kalabang Babylonia. Sinakop sila at nabihag ang marami sa kanila. Kaya itong si Jeremiah ang naiwan sa city ng Jerusalem sa Israel ay sumulat doon sa mga nakuha na exile
Di ba? Hanggang ngayon, meron po tinatawag na prisoners of war. No? May mga tinatawag po na maninirahan doon sa ibang bansa dahil sila'y pinaalis na sa bansa nila. Okay? Ang tawag po doon ay mga exile. So ito po yung letter ni Jeremiah doon sa mga na-exile sa Israel. Unfavorable situation para sa kanila. So, Jeremiah chapter 29, verse 4. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Pakipindot. Napansin nyo ba doon? Sabi niya, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Ito ang pinasasabi ng Panginoong dakila at makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Sabi niya, ako ang nagdala sa inyo. Sabi niya, to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Ibig sabihin, pinayagan ng Diyos yung sitwasyon nila. Hindi sinabi niyan, nagdinala kayo ni King Nebuchadnezzar doon sa Babylon. Hindi, ako ang nagdala sa inyo doon. So when everything is not okay, gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa, kung meron man tayong pinagdadaan ng hindi maganda, unfavorable sa ating paningin, tandaan natin, when everything is not okay, trust God's plan because God is sovereign. Pakipindot. Sabay-sabay nga sabihin, when everything is not okay, trust God's plan because God is sovereign. Maaaring hindi naiintindihan ng mga sinulatan ni Jeremiah na si Yahweh pa ang nagpadala sa kanila doon. Hindi nila kayang unawain, maaari. Bakit? Sa mahabang kwento ng Israel, laging nagtatagumpay tayo. Gumagawa ang Diyos ng himala. Bakit this time pinayagan niya na malupig ang Israel? Bakit niya pinayagan na magkaroon ng mga bilanggo ang Israel na mapunta sa ibang bayan na exile? Anong sabi ng Panginoon? Ako ang nagdala sa inyo. Ibig sabihin, pag di natin naiintindihan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Kasi Diyos siya eh. Gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Psalms 115 verse 3, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Kaya minsan kung di mo naiintindihan, Lord, bakit mo ginawa ito? Lord, ba't kinuha mo yung anak ko? Mahal na mahal ko yung anak ko, bakit mo siya kinuha? Hindi mo naiintindihan. At hindi natin kayang tanungin ang Diyos. Sabi nga ng Bible, pwede ka bang ikaw na isang palayok ay magtatanong sa magpapalayok? God is sovereign. Nasa langit siya at kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. Amen? Romans chapter 11 verse 33. Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge. How impossible it is for us to understand His decision and His ways. Minsan talaga, Diyos siya eh. Siya'y sagana ng karunungan, ng kaalaman, at napaka-imposible minsan maunawaan yung desisyon at kapamaraanan ng Diyos. Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin kayang unawain. Bakit pinayagan ng Diyos? Kinuha yung mahal na mahal mong asawa, yung matagal mong pinag-ipunan para magkaroon ka ng negosyo, isang iglap, nalugi, hindi maintindihan. Pero naglilingkod ka kay Lord. Sumasamba ka sa Kanya. Alam mong ikay anak ng Diyos. Pero bakit pinayagan ng Panginoon? Tiwala ka lang sa plano niya. Kasi Diyos siya eh. Sabi mo nga sa katabi mo, Diyos siya eh. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya sa atin. Amen. Sumunod, Jeremiah chapter 29, verse 4. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile. Binalikan po natin yung verse 4 kasi kailangan mo natin maunawaan yung naka-italic na word dyan, God of Israel says.
Pag may mga pagkakataong hindi natin maintindihan ang ating sitwasyon, dahil Diyos siya, gagawin niya kung anong gusto niyang gawin sa atin. Ang mahalaga sa sitwasyong yon, we have to listen to God. Kasi sa bawat sitwasyon, may sinasabi ang Diyos. Sabi niya, dinala ko kayo doon, at ito sinasabi ko sa inyo. So listen, may sinasabi ang Diyos sa ating sitwasyon. May pangungusap ang Diyos sa atin. Minsan din natin maunawaan sa ngayon, pero may sasabihin ng Diyos. Sabi sa katabi mo, may sasabihin ng Diyos. Ano kailangan natin gawin? Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa ating sitwasyon. Kasi minsan hindi tayo magkaroon ng tengang nakikinig hanggat hindi niya pinapayagan ng mga sitwasyon sa ating buhay. Tama ba? May mga pagkakataong bingi tayo abala sa mga bagay-bagay. Kaya minsan pinapayagan niyang kalibiting ka, pinapayagan niyang yung mga sitwasyon sa ating buhay upang, Lord, ano ba ang sinasabi mo sa akin dito? Kailangan, sabi sa tayo, matuto tayong makinig. Kawikaan chapter 2 verse 1 to 5. Aking anak, ang mga pangaral ko'y dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kalaman, pangunawi pilitin mong makita at masumpungan. Ibig sabihin talaga pilitin mo na, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa akin? Tama? Kaya kung may mga unfavorable sa buhay mo, when everything is not okay in your life, may sinasabi kasi si Lord sa bagay na yan sa'yo. At kailangan ikaw ay maging sensitibo. Kailangan bukas ang iyong puso at tenga. Hayaan mo ang iyong spirito ay handang makinig sa sinasabi ng Banal Espiritu sa'yo. Amen? Kaya niya pinayagan kasi may sasabihin siya sa atin. So tumuloy, yung sulat ni Jeremiah sa verse 5 naman. Jeremiah chapter 29 verse 5. Build houses and settle down, plant gardens, and eat what they produce. Sabi doon, magtayo kayo ng bahay, mag-settle down kayo, magtanim kayo ng hardin, kumain kayo kung ano man ang maipoproduce ng inyong itinanim. Verse 6, marry and have sons and daughters, find wives for your sons, and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Kung titignan mo, no, yung babasa ng sulat na taga-Babylonia. Kasi that time, ito yung sitwasyon nila, no? Na-exile sila, nilusob sila ng Babylon. And that time, mayroong kumakalat na balita sa Israel na lalaban sila. Marami mga propeta ang nagsasabing, kasama natin ng Diyos, magtatagumpay tayo. Iba yung sinasabi ni Jeremiah. Okay? Yung ibang propeta, iba yung sinasabing sitwasyon na gagawin ni Yahweh. Pero kay Jeremiah, iba yung kanyang sinasabing narinig niya sa Diyos. So when everything is set, okay, imagine, no? Binasa ng mga nasa Babylon. Ang payo sa atin ni Prophet Jeremiah, nasabi daw ng Diyos, kumain tayo rito, mamuhay tayo rito, mag-asawa yung mga anak natin, kapag hiningi sa pagpapakasal, ibigay daw upang dumami pa tayo rito. Ano kayo? So pagka nakakaramdam ka na minsan hindi favorable, when everything is not okay, mahalaga po, continue living. Sabi mo sa katabi mo, continue living. Yun ang sabi po, magpatuloy lang kayo mamuhay doon. Magpatuloy lang kayo, magtanim kayo, kumain kayo, mag-asawa kayo, magpakarami kayo. Marami kasi mga kapatid, kapag dumarating sa atin ang sitwasyong unfavorable sa atin, hindi natin naunawaan ng mga bagay sa ating buhay, napaparalyze na tayo. Tama? Napaparalyze tayo. Nawawala na tayo ng tamang pag-iisip. Nagkakaroon na tayo ng anxiety, nakakaroon tayo ng takot, at minsan naisipan pa nating magpakamatay. Yung iba nga, nagpakamatay na. Sabi mo sa katabi mo, buti pa ikaw, buhay pa hanggang ngayon.
Na ano nang pinagdaanan mo sa buhay, ang dami-dami ng pinagdaanan mo, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Bakit? Napakahalagang makita natin, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan, daanan mo lang. Hello? Huwag mong tatambayan. At magpatuloy ka sa buhay. Hello? At nakita mo may Diyos ka na kasama mo, nangungusap, nagsasalita. Magtiwala ka lang sa plano ng Diyos sa'yo. Hindi mo man naiintindihan, tuloy ka lang. Amen? Sabi sa katabi mo, tuloy lang tayo. At sabi doon sa lugar na yan, hindi kayo magdi-decrease, mag-i-increase kayo. So I want to release a prophetic word right now. JTG Church International. Kung tayo may ni-exile o pahaalisin o ano man ang plano ng Diyos sa atin, hindi tayo pababa. Pataas pa tayo. Hindi tayo pakonti. Parami pa tayo. Listen, church. Gusto tayong encourage ng Panginoon. Nasa Kanya itong nangyayaring ito. Hindi ito control ng kalaban. Hindi ito control ng tao. Ang may control dito ay ang Panginoon. So sabihin sa katabi mo, don't be paralyzed. Yung iba, ano kaya gagawin ko? Napaparalyzed na. Bahala na sila. Kung anong gawin nila, basta ako, hintay ko na lang. Kung anong mangyayari, hindi. Makipag-participate ka. Makibahagi ka. Makipasan ka. Makiburden ka. Hello? Sabi sa katabi mo, makiburden. Makibuhat. Hello? Ano yung makibuhat ng pasanin? Amen? Don't be paralyzed na bahala na, anuman. Basta kung mawala na, hindi wala na. Kung nandyan, hindi nandyan. Hindi. Don't be paralyzed. Sabi sa katabi mo, may magagawa ka. Amen? Meron tayo maibabahagi. Amen? So don't be paralyzed. Kasi fear can paralyze us if we let it. Ang takot po, kapag natakot tayo, magpaparalyze talaga sa yan. Ilang tao ang naparalyze dahil sobrang takot sa COVID. Hindi lumabas ng bahay ilang taon. Maraming makilala kayong ganyan. Di ba? Hindi man lang lumabas ng bahay. Lahat ng pagkain nila, ino-order online. May kilala akong ganyan. Sobrang takot na paralyzed. Kung lalabas lang sila, sisilip sa labas, makikita niya normal lang ang buhay. Totoo. Noong unang panahon na natakot tayo, naalala nyo ba? Nung tayo tinakot ng COVID, pag lalabas tayo, kailangan talaga, talaga sin ka. Halos lahat ng hawakan mo, may spray ka. Tapos, pag uwi nyo, kailangan, hindi ka maliligo sa loob ng bahay, sa labas. Di ba? Doon ka sa labas maligo, aabutan ka lang, hahagisa ka ng tuwalya, hagisa ka ng damit mo. Fear can paralyze us. Di ba? Nung natakot tayo, na-paralyze. Ayaw mo magtrabaho, ayaw mo pumunta sa kung saan-saan. Nung ma-realize mo, sipon lang pala ito. Di ba? Ubo lang pala. And 98% gumagaling. Nasa ka na ngayon lagi? Nasa SM, nasa Divisoria, nasa church. Nagtuloy-tuloy tayo. Tama ba? So ano man ang mangyari sa ating buhay, huwag mong hayaan ang takot, ang manguna sa'yo. Mapaparalyze ka dyan. Magtuloy-tuloy tayo. Lalo JTD Church, tuloy-tuloy lang tayo. Hindi tayo mahihinto. Marami ng pagkakataong sinubok tayo ng Panginoon. Marami ng pagkakataong inatake tayo ng kaaway. Nagtagumpay ba sila? Napanghinaan ba ng loob ang mga lingkod ng Diyos? Hindi. Bagkos ano nangyari? Lalo pang tumaas, lalo pang nagtagumpay, lalo pang sumagana. Lalo ngayon, ang tema natin ay kasaganaan. Bakit tayo ngayon dumadaan sa bagay na ito? Kasi walang pagpapala, walang kasaganaan ng walang pinagdaanan. Magmamarka lamang itong nangyayari ngayon sa atin upang lalo natin mapatunayan at maipatotoo ang kasaganaan nga'y nangyari sa ating buhay. Amen? Jeremiah chapter 29 verse 7. Also,
ito pa yung payo. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Yun na naman, I have carried you. Nasa kalooban sila ni Lord eh. Mangangamba lang tayo, matatakot kung labas tayo sa kalooban ng Diyos. Pero sabi niya, I have carried you into the exile. Kaya seek the peace and prosperity of the city. Ang hanapin nyo, huwag kayong kukuha ng armas, huwag kayong magre-rebelde doon, huwag kayong yung lalaban sa gobyerno dyan, hindi yun ang kalooban ko, sabi ng Panginoon. Kundi, sabi doon, pray to the Lord for it. Because if it prosper, you will too prosper. Sabi ng Panginoon, imbis na lumabang kayo, ipag-pray nyo, yung bayang yan na dadaling ko sa inyo, pagpalain, sumagana. Kasi pag sumagana sila, sasagana kayo. Amen? Imagine, no? Yung lumusog sa kanila, yung umaway sa kanila, ipagpe-pray pa nilang sumagana. Minsan di talaga natin kayang unawain yung sitwasyon eh. Kung sino pa yung umaway sa'yo, ipagpe-pray mo pa. Hello? Kung sino yung naging dahilan ng iyong kahinaan, pagbagsak, ipagpe-pray mo pa, parang di mo kaya unawain. Pero sabi nga ni Bishop Boy Ramos, yung bagay na yan parang boomerang lang yan eh. Pinag-pray mong pagpalain, babalik sa'yo yun. Amen? Yung umaway sa'yo, hindi mo lalabanan, hindi ka makipaglaban sa laban ng laman. Hello? Kundi magpe-pray ka. Hindi ka naman walang gagawin eh. Kundi luluhod ka sa Diyos. Magpe-pray tayo. At yun naman ang ating ginagawa ngayon. Amen ba? Kasi kapag nag-release ka ng blessing, sa'yo din babalik yun. Sabi sa katabi mo, huwag kang makikipag-away. Hindi natin trabaho yun eh. Trabaho natin magtiwala sa ginagawa ng Panginoon. Magtiwala sa kamay ng Diyos. Kontrol niya ang ating sitwasyon. At pag sila ay pinagpe-pray natin, ang balik niyan sa atin, pagpapala sa ating buhay. Amen. Verse 8, Jeremiah 29 verse 8. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel. So inulit pa niya, hindi ako nagsasalita dito, ang Diyos. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. Sabi rito ni Jeremiah, huwag kayong papayag na yung mga propeta na yan, diviners, yung nagdi-divide sa inyo, na makinig kayo sa kanila. Sabi doon, no, wag niyong hayaan yung encouragement ng dreams nila kasi may mga lumalabas na dream. Ito pinasasabi ni Yahweh, tayo lalaban, magtatagumpay tayo kung paano sa panahon ni Moses nagtagumpay, sa panahon ni Joshua nagtagumpay. May ganung message na kumakalat. Diba sa tuwing tayo may pinagdadaanan, listen, ang katotohanan, pag tayo may pinagdadaanan sa buhay, marami magsasalita sa iyo eh. Ito gagawin mo ha. Ito narinig ko sa Diyos, parang ito mangyayari ha. Minsan tatakutin ka ng dreams. Di ba? Tatakutin ka na kung ano-ano mga prophetic word. Verse 9, they are prophesying lies to you in my name. I have not sent them. Hindi ako nagpadala sa kanila. Ito mga sinasabi nila na sa aking pangalan pa ay hindi totoo. Puro kasinungalingan. Sabi ng Panginoon. Verse 10, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Hello? So huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. Sabi sa katabi mo, matuto kang makinig sa tama. Pag when everything is not okay, huwag kang basta-basta makikinig kung kani-kanino. Kasi maraming magsasalita sa ito gagawin mo, ito dapat gagawin mo, ito dapat ganyan-ganyan. No. Tayo makinig sa sinasabi ng Diyos. Kahit gumamit pa silang salita na, may napaginipan ako eh. May dreams. Na malinaw na malinaw. Nandiyan kayo? Kung hindi yun ang pinasasabi ng Diyos, huwag tayo maniwala doon. Maaaring sabihin pa nila, ito pinasasabi ng Diyos. Kaya matuto tayo sa tamang taong pakikinggan. When everything is not okay, sabi sa katabi mo, matutong makinig sa tamang tao. Sa tamang tinig. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon, pagdating ng 70 years are completed. Anong punto dyan?
Babalik kayo, magsasama-sama kayo, tatapusin ko yung pagiging exile nyo. Ibig sabihin, hindi naman pang matagalan ang problema. Meron din niyang expiration date. Sabi mo sa tabi mo, lahat ng problema, may expiration date. Sige, kausapin mo yung katabi mo, lahat ng problema, may expiration date. Sabi nga ng Bible, ang inyong dinadanas sa pagsubok na panandalian lamang ay magdudulot sa inyo ng walang hanggang kagalakan. Amen. Verse 10, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise. May pangako ang Diyos. JTG Church, may pangako ang Diyos sa atin. Yan ang ating pinangahawakan. Kung meron man tayong pinagdadaanan, kung may mga problema man tayong hinaharap sa ngayon na hindi natin maunawaan bakit pinayagan ng Diyos, magtiwala lang tayo sa kamay ng Panginoon. Amen? Kaya pumasok yung verse 11, for I know the plan. Sabi ng Panginoon, yang lahat ng yan, pinayagan ko yan kasi may plano ako. Amen? So ano kailangan gawin? When everything is not okay, pwede ba sabay-sabay ulit sabihin? When everything is not okay, trust God's plan. JTG Church, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa mahabang panahon na. Sa Sabado nga, magse-celebrate tayo ng 35 years anniversary ng simbahang ito. At kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kung meron man tayo pinapasan ngayon, kung may mga bagay na anxiety, may mga atake, mga takot na nangyayari sa atin, tiwalang lang tayo sa kamay ng Diyos. Sabi niya, I know the plans. Ako may plano niyan. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, nasa kamay ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, bahala si Lord sa atin. Hawak niya tayo. Amen? Ano sabi doon? Ulitin natin, for I know the plans, makipindot. I have for you, declares the Lord, plans to? Sabay-sabay sabihin, plans to? Prosper you. And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dineklara naman niya kung ano ang kanyang plano. Kung may pinagdadaanan man ngayon, kasi may plano siya. At hindi ma-execute ang plano niya na to prosper you and not to harm you. Pakipindot, to give you hope, to give you good future, hindi ma-execute yan eh. Kung hindi tayo dadaan sa proseso. Hello? Sabi sa tabi mo, nasa proseso lang tayo ngayon. May proseso lang tayong pinagdadaanan. Pero ang resulta niyan, nasa blueprint na ni Lord. Hello? Nasa blueprint na ng Panginoon ang plano niya. At maganda ang plano niya. Gaano kaganda, pastor? Hindi pa nakita ng mata. Hindi pa narinig ng tenga. Na hindi pa sumasagi sa isip at puso ng tao ang magandang bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So, sino nagmamahal kay Lord dito? Taas ang kamay. Tiwala lang tayo kay Lord. Sabi sa katabi mo, tiwala lang tayo kay Lord. Amen? Kasi may maganda siyang plano. Verse 12 to 13. Then, hindi pa natapos doon eh. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to prosper you, give you hope and a good future. Verse 12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Anong punto rito? Kaya pala pinayagan din ng Diyos mangyari sa Babylonia yon, sa Israel na mapunta sila sa Babylonia, kasi para tumawag sila ng buong puso. Tama? Kasama rin sa plano ng Diyos eh. Pagsaganain ka, pagpalain ka, bigyan ka ng magandang ng kinabukasan, kasi gusto ni Lord, tumawag ka sa Kanya. Kasi minsan, naging komportable na tayo sa nangyayari sa atin sa ngayon. Nagiging komportable na tayo sa mga sitwasyon. At minsan talaga pinapayagan ng Diyos sa mga bagay na yan para muli tayong lumuhod.
muli tayong tumawag, umasa sa Panginoon. Bumalik ang ating puso sa Kanya. At ang pangako naman ng Panginoon na kapag tumawag ka sa akin, tutugunin kita. Pag hinanap mo ko, matatagpuan mo ako. Hindi ka naman iniwan ng Diyos sa isang sitwasyon na wala siya dun eh. Hello? Hindi ka niya inilagay sa isang sitwasyon na pababayaan ka niya. Kundi inilagay ka ng Diyos sa sitwasyon yan, the moment na tumawag ka, nandyan agad si Lord. Sabi nga sa katabi mo, hindi tayo iniiwan ni Lord. Hindi niya tayo pinababayaan. At yan ang isang malaking patotoo ng church na ito. Amen? Isang malaking patotoo ng church na ito, hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Maraming beses na tayong lumipat-lipat. Hello? Hindi naman tayo napaghinaan ng loob. Hello? Hindi tayo bumaba. Hindi tayo natalo. Bagkus lalo pa tayong lumakas. Lalo pa tayong sumagana. Lalo pa tayong ginamit ng Panginoon. Ano secret? Tumawag ka lang kay Lord. Kasi when God's presence is actively involved in your life, everything will be okay. Pag ang presensya ng Diyos ay malayang kumikilos sa'yo, dahil tumawag ka, hinanap mo ang Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, kikilos ang presensya ni Lord, then everything will be okay. Verse 14, ito pangako ni Lord, when you call to me, I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Nandiyan kayo? Sasabi ng Panginoon, Israel. Maaring kung titignan natin, para sa Israel ito eh. Sulat na ito para sa Israel eh. Pero nakaka-relate tayo na ang punto, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Hindi man natin naiintindihan ngayon, mga bagay-bagay. Paano ba nangyari? Ano ba kasi ang nangyari? Paano ba naging... Hindi natin naiintindihan ang lahat. Anong kailangan natin gawin? Magtiwala kay Lord. Trust God's plan. Bakit? Our ending will always be for our good. Sabi sa katabi mo, alam na ni Lord ang ending mo. Ulitin mo, alam na ni Lord ang ending mo. At ang ending natin, ano? Para sa ating ikabubuti. Trust God's plan, even when life doesn't make sense. Trust God's plan, even when it doesn't align with our plan. Trust God's plan even when His timing doesn't make sense. Kahit parang yung timing, biglaan na. Bakit ganon? Trust God's plan even in difficult times. Trust God's plan even you doesn't understand. And in all circumstances, trust God's plan. Tiwala lang tayo. Dakila siyang Diyos. Sovereign ang Panginoon. Pinapayagan niya mga sitwasyon kasi gusto niya bumalik tayo sa panalangin, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi ang plano niya, hindi ka para paghirapin. Hindi para saktan ka, kundi pagpalain, pasaganain, bigyan ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Ang ending pa rin natin, sabi sa katabi mo, ang ending pa rin natin para sa ating ikabubuti. Malino na sinabi in Romans chapter 8, verse 28. Tingnan niyo itong talatang ito. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Lahat ng bagay, sabi rito, alam ng Diyos, pinapayagan niya na mangyari ang lahat ng bagay upang sa ikabubuti. Work together for good. Nandiyan kayo? Kaya kung may mga bagay na pinayagan ng Diyos sa'yo, pinayagan yan ni Lord eh. Nangyari, hindi mo maintindihan. Bakit, Lord? Kinuha mo anak ko, kinuha mo asawa ko, nawala ang ministry ko. Bakit nangyari? Na bumagsak ang negosyo ko. Kung nagmamahal ka kay Lord, magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi, yung tanong na bakit kaya, pakipindot. Yung bakit kaya, isang araw, magiging kaya pala. Hello? Hindi na bakit kaya. Bakit kaya kami pinalis? Bakit kaya nangyari? Bakit kaya bumagsak? Bakit kaya? Hindi na magiging bakit kaya, kundi kaya pala. Ano yung kaya pala?
Kaya pala, nangyari yun. Kasi may magandang resultang gagawin si Lord. Kaya wag ka doon sa bakit kaya. Ma-excite ka doon sa kaya pala. Sabi sa katabi mo, hindi bakit kaya, kundi kaya pala. Bakit? Jeremiah 29 verse 11, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. JTG Church International, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating pamilya. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating personal na buhay. Kumikilos ang Diyos sa atin. At mangyari kung ano ang kanyang plano. God is sovereign. Control niya tayo. Magtiwala lang tayo sa plano ng Panginoon. Because when everything is not okay, ano kailangan gawin? Trust God's plan. Tayong lahat ay tumayo. Amen. I just want to encourage you, JTG Church. Mga kapatid,